Salamat. Naway manatili tayong nakatayo pansumandali habang binabasa natin ang salita. Tumungo na agad sa salita sa gabing ito para hindi tayo gumugol ng mahabang oras. Nais kong makipagbukas kayo sa akin sa gabing ito sa aklat ng Exodo at umpisa sa ika-4 na kabanata ng aklat ng Exodo. At si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At ang sabi sa kaniya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kaniyang sinabi, isang tungkod. At kaniyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kaniyang inihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kaniyang iniunat ang kaniyang kamay at kaniyang hinawakan at naging isang tungkod sa kaniyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Panginoong Diyos ng kanilang mga magulang, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kaniya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan, at kaniyang ipinasok ang kamay niya sa kaniyang sinapupunan, at nang kaniyang ilabas ay narito, ang kaniyang kamay ay may ketong na maputing parang niebe. At kaniyang sinabi, ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan, at kaniyang ipinasok uli ang kamay niya sa kaniyang sinapupunan, at nang kaniyang ilabas sa kaniyang sinapupunan, at ay narito ito, nagsauling gaya ng kaniyang dating laman. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng ikalawang tanda. Iyuko natin ang ating mga ulo, at samantalang nakayukod ang ating mga ulo at ang ating mga puso na rin, mayroon kayang naririto sa gabing ito na may mga kahilingang ipanalangin? Maaari bang ipaalam ninyo ito habang itinataas ninyo ang inyong mga kamay? Ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Aming makalangit na Ama, ipinalagay namin na isa itong natatanging pribilehiyo na dumulog sa iyo sa panalangin, dumudulog sa pangalan ng Panginoong Yesus, at kaniyang pinangakuan na kung hihiling kami ng anuman sa kaniyang pangalan, ito'y ipagkakaloob. Ikaw ang nakakaalam ng pangailangan ng bawat isa sa amin. Nalalaman mo kung ano ang pahiwatig ng aming mga kamay sa pagtaas ng mga ito. Aking idinadalangin, Ama, na iyong tutugunin ang bawat kahilingan sa gabing ito, ang kinin ng luwalhati. At ngayon, hayaan ang dakilang guro ng salita, ang Espiritu Santo, sumasa amin sa gabing ito, at ihayag ang kaniyang sarili sa amin, at ipakilala ang kaniyang sarili sa amin sa pamamagitan ng katibayan ng kaniyang pagkabuhay na mag-uli. Dumating nawa siya sa aming kalagitnaan sa gabing ito, Panginoon, at dalawin ang aming mga puso, mangusap sa amin sa mga bagay na kaniyang ipinangako para sa araw na ito. Naway ang mga salitang ipinangako para sa oras na ito ay mahayag sa aming harapan upang makatiyak kami sa napakagulong panahong ito na iyong sinabing darating sa lupa upang subukin ang lahat ng tao. At tiyak na dumating na ang panahong yaon, Ama, kung kailan sinusubok ang mga tao at may napakaraming iba't ibang anggulo hanggang sa wala nang halos makaalam kung ano ang gagawin. Ngunit, Panginoon, dalangin ko na ipahahayag mo sa amin sa gabing ito na ika'y naririto at kasama namin. Ito'y naririto upang tulungan kami, ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na. Ako'y medyo nahuhuli-huli lang ng kaunti sa bawat gabi at naiisip ko parati ang mikroponong ito, ngunit ito'y ang nakakabit sa mga recorder. Ngunit itong narito, palagay ko ay ang siyang dapat kong pakinggan o mapagsalitaan. Bukas ng gabi ay gabi ng bangkete, kaya huwag itong kalimutan. Sa palagay ko ito'y naipaalam na sa kung saan pupunta ang mga tao. Aming lubos na pinahalagaan ang inyong pakikipagtulungan sa mga dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Ngayon sa gabing ito, aking iniisip na libang ating malaman ang salita ng Diyos, hindi natin alam kung anong gagawin. Tayo'y hindi magkakaroon ng pananampalataya
hanggang sa malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ano, pagkatapos, kung malaman natin ito ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mangungusap ng isang bagay. Kung gayon, may kagalakan tayong sundin iyon. Ngayon, kung lumilibot ang Panginoong Yesus mismo sa lupa sa gabing ito, sa katawang tao, at kaniyang sinabi, bukas ay magiging maulan buong araw. Ngayon, napakadali nito para sa akin na magdala ng payong sa pag-alis ko sa umaga sapagkat sinabi niya ito. Ngayon, kung hindi niya sinabi ito, hindi ko alam sa gayon kung ano ang aasahan. Kaya ganyan ito, sa anumang ating ginagawa, nais nating malaman ang oras, ang panahong ating pinamumuhayan. At sa mga baguhan, sa sanlinggong ito, sinikap natin ipakita ang Diyos mula sa pasimula ay nalaman ang wakas. Iyan ang nagpapaging walang hanggan sa Kanya. Kung siya'y hindi walang hanggan, siya'y hindi Diyos. At kailangan niyang maging makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, nakaalam ng lahat ng bagay, at makapangyarihan sa lahat upang maging Diyos. Iya'y ang lahat ng kapangyarihan, nakaalam ng lahat ng bagay, nasa lahat ng dako, at nakaalam ng wakas mula sa pasimula. Kung hindi siya ganoon, kung gayon, siya'y hindi Diyos. Kaya walang anumang bagay na talagang nawawala sa kaayusan. Tayo iyon, ngunit wala sa salita ng Diyos. Ito'y tumitiktak tulad lamang ng isang orasan. At kapag dumating na ang oras na iyon para ito maganap, ang salitang nakalaan para sa kapanahon ng iyon, nangyayari ito. Maaaring mag-isip tayo na ito'y ay hindi magaganap. Minsan, nangyayari ito at hindi natin ito nalalaman. Sinabi ni Jesus sa isang pagkakataon, sinabi nila sa Kanya, bakit ang lahat ng mga eskriba ay nagsabi na darating muna si Elias? Kita nyo, ngayon, pinaniniwalaan nila yan. Naniniwala sila na si Elias ay darating. At tumingin si Jesus sa kanila at nagsabi, dumating na si Elias at hindi ninyo siya nakilala. Kita nyo? Ngayon, kita nyo, dumaan yun mismo sa harapan nilang mga eskriba, mga ministro, mga alagad, at si Juan Bautista iyon, at dumating siya sa bawat paraang pinaniniwalaan na darating ang Elias. Gayunpaman, hindi nila siya nakilala. At ngayon, kinakailangang ito'y makikilala natin ang oras na ating pinamumuhayan at ang panahong ating pinamumuhayan. Sa pamamagitan niyan, nais kong mangusap sa gabing ito tungkol sa ang tinig ng tanda. Isang kakaibang teksto. Gayunpaman, gumagawa ang Diyos ng kakaibang mga bagay sa di pangkaraniwang mga pamamaraan. Iyan ang nagpapaging Diyos sa Kanya, sapagkat siya'y supernatural, at lahat ng Kanyang ginagawa, Kanyang magagawa ito sa supernatural, sapagkat siya ay supernatural. Ngayon, ang tinig ng tanda, at may isang tinig sa tanda, may isang tinig sa dugo, nangusap ang dugo mula sa lupa, at iba pa. Ang matuwid na dugo ni Abel ay nangusap laban kay Cain, at sinabi ng Biblia, ang dugo ni Yesus Kristo ay nangungusap ng mas dakilang mga bagay kaysa dugo ni Abel. Ngayon, ang ating tagpo sa gabing ito, o ang ating eksena, ay nagbubuka sa Exodo. At ang panahon ng Exodo ay ang panahon ng pagtawag palabas, at ang Exodo ay nalalapit na. Si Moises, ang lingkod ng Panginoon, ay tinawag sa isang gawain panunungkulan at gumagawa kung ano ang sa kanyang kaisipan. Siya ay mataas ang pinag-aralan sa Ehipto. Natutunan ang lahat ng karunungan ng mga taga-Ehipto, at tila bagang meron siyang isang paraan na sa pagiging isang bantog na sundalong henyo na kaya niyang iligtas ang kaniyang bayan mula sa ilalim ng pagkaaliping yaon, sapagkat siya ang susunod na paraon. At gaano sana iyon noon kadali para sa kanya na gawin yon. Subalit kita nyo, kung ganun nga ang nangyari, kung gayon magiging isa itong pangkaraniwang bagay. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng natural na mga bagay. Siya ay gumagamit ng supernatural na mga bagay upang patotohanan ang kaniyang sarili. Kaya mula sa 40 taon ng pag-aaral, sa pinakamataas na maaari niyang maabot at ang pinakamahusay na maaari niyang makamit, sa pagiging pinakamahusay na mag-aaral niya na may pagkakaunawa mula sa kaniyang ina, ang kaniyang sariling tagapagturo na siya yaong magliligtas sa bayan, at humayo siya sa kapangyarihan ng kaniyang pangunawa at pinatay ang isang Ehipsyo. At mula roon, nasumpungang nabigo ang kaniyang mga pagsisikap
at pagkatapos ay tumakas sa ilang. At kung ano ang Ehipto sa pinag-aralan na inilagay sa kanya sa 40 taon, kinailangan ng Diyos ang isa pang 40 taon para alisin yun sa kanya. Kita nyo? Upang siya'y hindi magtiwala sa kanyang tuntunin ng pinag-aralan. Magtiwala siya sa supernatural. At ngayon, nalalapit na ang panahon na ipinangako ng Diyos kay Abraham, 400 taon bago ang panahong yaon na ang kaniyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain at sila ay ilalabas. Pagkaraan ng 40 taon, sila ay ilalabas sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Ililigtas niya ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at nang ang oras ng pangako ay malapit na, diyan kung kailan inilagay ng Diyos si Moises sa tagpo. Si Moises sa kaniyang ganap na kabiguan ay pumaroon sa ilang. Ngayon, ang tipo rito, may isang kahangahangang tipo na siguradong ayaw nating makaligtaan. Kita nyo? Itinipo. Ang Diyos ay dinadala ang Israel, ang kaniyang bayan, palabas isang bansa. Isang bansa mula sa isang bansa. Isang bansa mula sa isang bansa. Isang napakagandang tipo ng araw na ito na ang Diyos ay tinatawag ang kaniyang nobya mula sa isang iglesia. Kristiyanong nobya mula sa isang Kristiyanong iglesia. Isang nobyang iglesia mula sa isang iglesia na tinawag sa Biblia tinukoy. Ako'y may ilang mga tala at mga kasulatang nakasulat dito sa araling ito ngayong gabi. Ito'y tinatawag kung minsan ang pinili, ang hinirang o ang nalalabi na binhi ng babae. Tinawag itong ang nobya na ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang paunang kaalaman itinalaga, iyon ay ang nobya na lumabas sa iglesia. Kita nyo? Ang kabuuan ay isang iglesia. Ngunit naglalabas ang Diyos ng mga tao mula sa iglesyang yan bilang isang nobya. Sinabi niyang gagawin niya at ginawa niya ito. Pansinin, gagawin niya ito. Pansinin, tingnan kung paano niya ginawa ito at ang paraan at kung paano niya ginawa ito. Nais nating tingnan ito ngayon habang inilalabas niya ang Israel kung paano niya ginawa ito at ang paraan na kanyang ginawa ito. Pansinin, nang ang panahon na ang ipinangakong salita ay isa sa katuparan na, tinawag ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng pagtatalaga at pinili siya para sa tungkuling iyon. Kita nyo? Ang Diyos ay palaging mayroon itinatalaga na tao sa takdang oras. Sa panahon, walang nabibigo sa Diyos. Sinabi niya ito, ito'y hindi mabibigo. Kung mabigo ito, kung gayon, ang Diyos ay nabibigo, pagkat ang Diyos ay ang salita. Pansinin, ngayon ang salita ay kailangang mahayag. At kapag ang salita ay dapat nang mahayag ng isang pangako, ang Diyos ay palaging nagsusugo ng isang propeta upang ihayag ang pangakong iyon, sapagkat ang salita ng Panginoon ay dumarating sa kaniya. Si Moises, itinalaga para sa layunin, ay tinawag para sa tungkulin. Wala nang iba pang makagagawa nito. Kapag ang Diyos ay tumawag ng isang tao para gampanan ang isang tungkulin, walang sinumang maaring pumalit dito. Walang sinumang makapapalit sa iyo sa iyong sariling katangian. Gaano kadalas kong naiisip kung gaano kong gustong gampanan ang tungkulin ni Oral Roberts, kung gaano ko gustong gampanan ang tungkulin ni Billy Graham, isang taong tulad niyan, tulad ni Billy Graham, humayong magsalita sa isang lupo ng tagapakinig, manawagan sa mga makasalanan sa altar, kalimutan nito at uuwi. Hindi na kailangan tumayo roon at makipagbakang muli. Hindi ako pwedeng maging si Billy Graham. Ngunit, gayon din naman, si Billy Graham ay hindi pwedeng maging ako. Kapwa kami, hindi ako pwedeng maging si Oral Roberts. Si Oral Roberts ay hindi pwedeng maging ako. Kayo'y bawat isa nakatakda sa pamamalakad ng Diyos sa kaniyang tungkulin lamang. Ang isa ay lagi nag-aayuno at dumadalangin sa Diyos. Samantalang ang isa pa ay nagpapalayas naman ng mga demonyo dahil nag-aayuno ang isang ito. Ngunit ito'y ang buong katawan ni Kristo na gumagawang magkakalakit ang pagkakaisa. Pag nakikita natin ang mga makadenominasyong hadlang na ito, pinaghihiwalay tayo, yan ang nagpapakirot ng aking puso. Kita nyo? Sapagkat yan ang bagay na naghihiwalay sa atin. Tayo ay isa. Walang malalaking tao sa ating kalagitnaan. Walang dakilang mga tao sa gitna natin. Magkakapareho tayong lahat. Tayo ay mga anak ng Diyos. Isa lamang ang dakila sa atin. At iyay si Kristo.
kailangang kilalanin natin siya. At kung naghahangad tayo ng karangalan sa isa't isa, tayo hindi magkakaroon ng pananampalataya. Sapagkat tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa isa't isa, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo. Siya ang isang iyon na nasa ating kalagitnaan na dapat nating sampalatayanan. At pagkatapos ay pagsampalataya sa kung ano ang kanyang ginagawa at ipinagkakaloob sa atin. Ngayon, walang sino mang maaaring humalili kay Moises. Kahit gaano pa ang kaniyang pagtakbo at kahit gaano pa ang pagsisikap niyang lumayo rito, gayunman nalalaman ng Diyos kung ano ang kaniyang ginagawa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang alisin at ihubog kay Moises. Itong mga bagay ay dapat mangyari. Ngayon, masdan, walang sino mang maaaring pumalit sa kaniyang lugar. Ngayon, masdan, binigyan siya ng Diyos ng isang tanda upang patunayan ang kaniyang pagkatawag at mga pag-aangkin nang pumaroon siya sa Ehipto. Ngayon, ang Diyos ay palaging nagbibigay sa isang mensahero ng isang tanda at ng isang tinig ng tandang iyon. At ang tandang iyon ay pinakikilala ang tao kung ito'y nakasulat sa kasulatan. Tulad ng sinabi ni Juan, ako'y ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Kanilang sinabi, ikaw ba ang Mesiyas? Kanyang sinabi, hindi ako ang Mesiyas, ngunit ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tulad ng sinabi ng propetang si Isayas, kanyang maliwanag na may papakilala ang kanyang sarili. At ngayon, kung gayon, diyan nalaman natin ang Diyos sa tuwina ay hindi kailanman nagbabago ng kaniyang pamamaraan sa paggawa ng anumang bagay. Hindi siya maaaring magbago. Ang Diyos ay ginagawa ang lahat ng bagay sa gayon ding paraan. Kapag kaniyang isinasaayos ang pamamaraan niya ng magkakasama. Tulad ng sinasabi ko noong isang gabi, kaniyang ginawa ang isang kapasyahan. Ang tao ay kailangang maligtas sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng isang walang kasalanan. Sinubukan na natin ang lahat ng bagay upang maligtas ang tao. Sinubukan nating dalhin siya sa isang dako kung saan nagtayo tayo ng isang lungsod. Ginawa ni Nabucodonosor. At nagtayo sila ng isang tore. Ginawa ni Nimrod. Mayroon silang batas. At sila'y mayroong mga templo, sila'y may mga simbahan, sila'y may mga organisasyon, sila'y may mga pamamaraan ukol sa pagtuturo. Makadenominasyong pamamaraan, nagsisikap na ilapit ang tao sa Diyos. Ito, bawat kalitliitan ay nabigo. Ito ay palaging mabibigo. Iyon ay bumabalik doon sa nabuhos na dugo. Ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa ng anumang bagay ay ipinangusap sa kanyang salita. At ang salitang ito ay ang kabuuang kapahayagan ni Yesus Kristo. Walang kahit anong idadagdag dito o ibabawas mula rito. Sino man ang gagawa nito, ang sabi ng Biblia, ang kaniyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay ng kordero. Kung magdadagdag man siya o mag-aalis ng anumang bagay mula rito, tanggapin lang ito sa parang ito'y nasusulat. Ang Biblia ay hindi nangangailangan ng sino man para ipaliwanag ito. Ang Diyos ang kaniyang sariling tagapagpaliwanag. Ipinaliliwanag niya ito sa pagtupad kung ano ang sinasabi niyang magaganap. Tapos na ito. Kung sinabi ito ng Diyos at ginawa niya ito, yun lang. Hindi ito nangangailangan pa ng tagapagpaliwanag. Ang sabi ng Biblia, ito'y walang pansariling pagpapaliwanag. Ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa nito. Laging tapat sa kaniyang isinugong tanda. Siya ay sumunod sa pamamagitan ng kanyang tinig. Bawat mula noon na ang Diyos ay nagsusugo ng isang tanda sa lupa, ngayon ang Diyos ay walang kailanman gagawin na anuman. Ang sabi ng Biblia, hanggang sa ipakita muna niya ito sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ngayon na, kayo, kung iya'y mali, kung gayon, ang iba pa nito'y mali rin. Kita nyo? Wala siyang gagawing anumang bagay hanggang sa ipakita niya ito. At ang tagakitang yon, propeta, ay kailangang ipakikilala na anuman ang kaniyang iniuhula, nalaman natin sa mga bilang 12:6 na kung ano ang kaniyang sinasabi ay nangyayari. Kung gayon, sampalatayanan ito. Ngunit kung ito'y hindi mangyayari, kung gayon, huwag paniwalaan ito. At kailangang maging ganoon yun. Kaniyang kahit gaano pa ang kaniyang sinasabi at nangyayari ito at maging anuman, kung hindi ito sang-ayon sa salita, kung gayon ito'y mali pa rin. Kailangang katugma ito ng salita. Kailangang kaayon ito ng salita para sa tanda ng panahong yaon. Ang panahon na kanilang pinamumuhayan. Ngayon, naipangako na ito ng Diyos na kaniyang palayain ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng isang malakas na bisig. Ngayon, nang ang salitang ito, hindi siya tumawag ng isang saserdote, hindi siya tumawag ng isang rabay, hindi siya tumawag ng isang tagapangasiwa,
Siya ay tumawag ng isang pastol mula sa kabundukan, isang takas, isinilang, itinilagang propeta na hindi ginusto ang kaniyang tungkulin. Kapag nakarinig kayo ng mga taong nagnanais maging ganito, ganyan, o ang iba pa ng isang bagay, masdan lang. Ang Diyos ay hindi gumagamit sa kanila. Kinailangang hanapin ng Diyos si Moises para makuha siya. Kinailangan niyang hanapin si Pablo para makuha siya. Siya, ito'y tao na hindi nagnanais na gawin ito. Ayaw nila ng mga bagay. Sa gayon, ang Diyos ay gagamitin ang taong yun na siyang ayaw gumawa upang kaniyang may pakita ang kaniyang kaluwalhatian sa pamamagitan nito. Ngayon, masdan, bawat totoong ipinadalang tanda ng Diyos ay sinusundan ng isang tinig. Ngayon, napapansin ninyo rito, ang teksto ay ang tanda at ang tinig. Kung sila'y hindi maniniwala sa tinig ng unang tanda, kung gayon kanilang paniniwalaan ang tinig ng pangalawang tanda. Ngayon, ang tanda ay may isang tinig. At ngayon, bawat totoong ipinadalang tanda ng Diyos ay may isang tinig. At ang tinig na iyan ay kailangang mangusap ng naayon sa salita na ipinagkaloob para sa araw na iyan ng tamang-tama. Kung ang tinig ay dumarating, ang dati ring lumang tinig ng dati ring lumang, nakikita ninyo ang isang tanda pala, at ang tandang ginagawa ng tao ay ang dati ring lumang paaralan ng kaisipan. Kung gayon, makapagsasabi kayo agad na hindi galing yan sa Diyos. Kung lagi nitong ipinakikilala ang dating lumang paaralan ng kaisipan, hindi ito kailanman nangyari. Hindi pa nangyari. Magiging taliwas ito sa palatuntunan ng Diyos. Ito'y dapat na maging isang bagay na bago. Ito'y dapat maging isang bagay na hindi nauunawaan ng mga tao. Ito'y dapat hindi ito dapat ipadadala. Ito'y hindi na kailangang ipadala. Kung ang dati ring lumang paaralan ng teolohiya, ito'y dapat isang bagay na naiiba, gayunman ito'y kailangang makilala sa salita na para ito sa araw na iyon. Kita nyo? Ang mga kasiguruhan ng salita ng Diyos, kailangang maging ganyan. Iyon, walang pamali-mali rito. Kailangang ito'y ang katotohanan. Kailangang pinagtibay iyon ng Diyos, ang katotohanan. Kailangan pinagtibay ng Diyos ang taong nagsasalita nito upang maging isang propeta mula sa Diyos. O ito'y mali. Hindi man lang nakikita ito. Sa anumang paraan, hindi man lang pinaniniwalaan nito. Ang mga tanda ay mula sa Diyos. Ang tanda na sumusunod o ang tinig na sumusunod sa tanda ay dapat ang tinig ng Diyos na nangungusap mula sa salita para sa kapanahunan iyon. Naunawaan ba ninyo ito? Nagbibigay ang Diyos ng mga tanda. Para saan ba ang paggawa niya nito? Palaging nagbibigay ng mga tanda. Sinabi niya sa kanila na sa ganiyan nila siya hahanapin ang mga tanda. Nagbibigay ang Diyos ng mga tanda para tawagin ang pansin ng kanyang bayan. Ngayon, pag-aralan natin ito ng lubusan. Kita nyo? Ang mga tanda ay ibinibigay para tawagin ang pansin ng mga tao. Sapagkat kapag ibinigay ang isang isinugong tanda ng Diyos, ang Diyos ay handa na para mangusap. Ang Diyos ay handa nang mangusap kapag ibinigay na ang tanda. Kung nagmumula ito sa langit, ito'y mula sa Diyos. At ang Diyos ay handa na upang mangusap at kaniyang sinisikap na tawagin ang pansin ng mga tao. At ang salita ay dumarating sa kaniyang propeta. At ang propeta ay nakikilala sa pamamagitan ng tandang ipinakikita niya, at pagkatapos siya ay lumalapit sa salita at ang salita ay nahahayag. Yan na ito. Hindi na kailangan pa ng anumang pagpapaliwanag. Ang Diyos ay ipinaliwanag na ito. Kita nyo? Ito'y kasing ganap ng dapat mangyari. Ngayon, pansinin, ang Diyos ay nagbibigay ng mga tanda para tawagin ang pansin ng mga tao. Narito ang nagniningas na palumpong, ang tanda para tawagin ang pansin ng propeta. Ang nagniningas na palumpong. Si Moises noon, sa likurang bahagi ng disyerto, nagpapastol ng kanyang tupa, isang matandang pastol, 80 taong gulang, may mahabang balbas, namamaybay doon sa nakasanayang lumang daanan, isang maalinsangan na umaga marahil, at pagkatapos bigla na lamang lumitaw ang isang palumpong na nagniningas, at ang palumpong na iyon ay hindi natutupok. Bueno, sadyang di pangkaraniwan ang lahat ng iyan. Ngayon, si Moises bilang isang siyentipiko na tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at mas mauhusay silang mga siyentipiko kaysa mayroon tayo ngayon.
Kaya sa pagiging isang siyentipiko, sa wari siya nagsabi, ngayon aking titingnan kung anong uri ng chemical ang iwinisik sa mga dahong yon na hindi nasusunog ang punong yon. Kita nyo? Kung tiningnan niya ito sa isang makaagham na pamamaraan, iyon sana marahil ay hindi nakipag-usap sa kanya. At ganun din ito sa araw na ito. Kapag sinusubukan nating lumapit sa pamamagitan ng paaralan at edukasyon sa isang makaagham na pamamaraan, di mo makita ang Diyos ng milyon-milyong milya. Lapitan ito ng tulad ni Moises, na walang panyapak, mapagpakumbaba, may kababa ang loob. At ngayon, hayon ang tanda para tawagin ang pansin ng propeta. Ngayon doon, ang tandang iyon ay kailangang magkaroon ng isang tinig. At nang mangusap ang tinig na iyon, kung hindi yun naayon sa kasulatan, hindi ako naniniwalang pakikinggan ito ng propeta. Ngunit masdan kung gaano kaayon ang tinig sa kasulatan na lumakip sa tanda. Pinatunayan nitong Diyos iyon, sapagkat sinabi niya, aking narinig ang mga daing ng aking bayan, at naalala ko ang pangako na ginawa ko sa kanila. Kita nyo, ang tanda, pagkatapos ay ang ayon sa kasulatang tinig sa likuran ng tanda. Ngayon ito'y nagpapakita ng tamang-tama kung ano ang aking inilarawan. Kailangan maging isang tanda ito mula sa Diyos. At kung ito nga, may isang tinig na ayon sa kasulatan sa likuran nito para sa pangako ng araw na iyon. Hindi ang dati ring lumang pagkakaunawa, ang mga rabay at mga bagay nito ay nagpapatuloy na sa mga pagkakaunawa, o ang lahat-lahat noon pa matagal na ang mga pari at iba pa. Ngunit ito'y isang bagay na bago at ito'y ayon sa kasulatan. Ito'y isang pangako at isang tanda upang tawagin ang pansin ng propeta. At pagkatapos sinabi niya ngayon, bago siya pumaroon, kailangan niyang magkaroon ng isang bagay para mapagtibay ang kaniyang sarili sa pagiging isang propeta. Kita nyo? Bago nila tanggapin siya, sinabi, hindi nila sasabihing nagpakita ang Panginoon sa akin. Sinabi kong gayon, ako'y magbibigay sa iyo ng 2 tanda para gawin, at tatawagin niyan ang pansin ng mga tao. At kapag natawag ang pansin ng mga tao, kung gayon ipangusap ang mga salitang ito sa kanila, ako'y ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at aking naalala ang aking pangako, at isinugo kita upang iligtas sila, at ako'y sa iyo. Napansin ba ninyo ang kaniyang unang tanda? Naroon ang lahat ng uri ng panggagaya nila sa kaniya. Lahat ay nagsubok maghagis ng ahas. Iyay kung hindi iyan ang kalakaran ng mga tao, hindi ko na alam kung ano pa. Kita nyo? Kita nyo? Ngunit anong uring tinig meron sila sa likuran nito? Wala! Ang makaehipsyo na tinig ng mundo. Gayunpaman, kaya nilang gawin ng tanda, ngunit wala sa kanila ang tinig na nasa likuran nito para pagtibayan nito. Ngunit si Moises ay mayroong ganito ang sabi ng Panginoon. Yan ang kaibahan. Ang mga manggagaya ay nagpatuloy ng mahabang panahon, ngunit sa bandang huli ay nawala ito. Alam ba ninyo na sinabi ng Biblia na mangyayaring muli iyan sa huling mga araw? Kung paano sina Jannes at Jambres ay nagsilaban kay Moises, gayon din naman ang taong taliwas ang pag-iisip patungkol sa katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Jesus Kristo ang katotohanan. Kita nyo? Lihis na kaisipan patungkol sa katotohanan. Ngayon, si Jehovah ay mangungusap sa pamamagitan ng kanyang ipinangakong salita. Kinailangan niya kung gayon na ihanda ang propetang ito para suguin, sapagkat ito'y parating na sa hanay ng kanyang kaisipan, ang hanay ng kanyang paggawa, sa tuwing isinusugo ang kanyang propeta na taglay ang salita at pinagtitibay ang propeta. Muli, ito'y isang ipinangakong tanda. Ang propeta mismo ay isang tanda. Sinabi yan ng Biblia. Kapag nakikita ninyong nagtatapos na ang mga panahon at pagkatapos makikitang dumarating, kunin ang kasaysayan ng Biblia. Pag-aralan ito. Sa panahong nakakita kayo ng mahabang paglipas ng panahon, ngunit kapag nakita ninyo na ang isang propeta ay dumating, tanda ito ng paghatol. Kahatulan ng Diyos ang mundo kapag kaniyang o ang bansa o ang mga tao. Kapag nakita ninyong dumarating ang isang propeta, nangaral ako ng isang sermon tungkol dito, kayo ang taga-tape ay naalala ito, ang isang totoong tanda na hindi napansin. Palagi nilang hindi nakikita yon. Palagi silang ganon. Ngunit isang tanda iyon ng darating na paghatol. Ngayon, ang kanyang salita ay natupad sa kanyang tinig. Anuman ang kanyang ipinangako, kung gayoy tinutupad niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng tinig. Ang pagdating ng isang propeta ay isang tandang babala na nalalapit na ang paghatol. Palaging ganoon. Hayaang magsipi ako ng isa. Tingnan si Noe na lumitaw sa bandang huli sa mga kaarawan bago ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Isang propetang nagpo-propesiya. Ano yun?
Dumating kagad ang paghatol pagkatapos na pagkatapos. Si Moises nagtungo sa Ehipto, isang pinagtibay na propeta na may mga tanda ng isang propeta. Anong nangyari? Ang paghatol ay dumating sa Ehipto, kaagad pagkatapos. Lumitaw sa eksena si Elias, ang propeta, at nagpropesiya kay Ahab at sa bansang yaon. Anong nangyari? Ang paghatol ay dumating dito agad pagkatapos. Tama. Lumitaw si Juan Bautista bilang isang tanda. Siya ay isang propeta. Siya ay isang propetang tanda na dumating sa lupa. Batid nila, kapag dumating siya, ang Mesiyas ay mangungusap. Pagkatapos niya, kailangan magkaganon yun. Pagkat kukunin ang hinirang. Sa kung ano ito ay para kunin ang hinirang ng mga tao na lalabas. Tulad sa mga kaarawan ni Noe. Tulad sa mga kaarawan ni Elias. Ang 7,000 o 700 o anuman yon na hindi nagsiluhod ng kanilang mga tuhod para tawagin sila palabas. Si Juan na tinatawag palabas ang mga hinirang at ibigay ito kay Kristo sa kaniyang pagdating. Ipinagpalit ang kaniyang iglesia. Sinabi, ako'y kinakailangan bumaba, siya'y kinakailangan dumakila. Sapagkat sinabi niya, ako'y tinig lamang niya na sumisigaw sa ilang. Ihanda ang daan para sa Panginoon. At si Jesus ay dumating sa ganun ding paraan. Inihahanda ang mga hinirang upang pakinggan ang tinig ng Diyos. Ganyan nga ang tandang ayon sa hula. Kung inyong susundin ang mga mensaheng ito, ihanda ang mga hinirang, hindi ang iba, hindi diringgin ito. Ito'y ang mga hinirang ang tinatawag. Saan pumunta ang anghel na iyon sa Sodoma na gumawa ng tandang iyon? Kay Abraham at sa kanyang grupo. Dumayo kayo sa Sodoma. Ito'y masusunog. Kita nyo, ipinangako ni Jesus na maulit yon. Alam nyo, muli sa Sodomang ito. Ngayon, pansinin. Ano ang ginagawa nito? Inihahanda nito ang mga hinirang para sa kanlungan ng Diyos. Tulad sa panahon ni Noe at iba pa. Ano ang ginagawa nito? Ito'y hinahatulan ang intelektual na di mananampalataya sa paghatol. Palaging ganun yun. Natanggihang may pagkamuhi ang awa. Wala nang nalalabi kundi kahatulan. Kaya inihahanda nito ang intelektual at ang di mananampalataya sa paghatol. Dahil ano ba ang kanilang ginagawa? Tinutuligsa nila ito. Yan ang dahilan kaya kinain ng mga Hudyo ang kanilang sariling laman. Yan ang dahilan kaya dumanak ang dugo sa lungsod noong si Titus. Ang bantog na Romanong general ay sumalakay roon ay dahil kanilang tinanggihan ang Espiritu Santo. Ang paghatol ay kailangan dumating sapagkat ginawa nilang katatawanan nito. Sinabihan sila ni Jesus nang tawagin nila siyang Beelzebub na kanyang sinabi, pinatatawad ko kayo. Hindi pa naggawa ang bayad kasalanan. Ngunit sinabi, kapag dumating na ang banal na Espiritu para gawin ang ganun ding bagay, ang magsalita laban dito ay hindi mapapatawad at hindi pinatawad dito ang henerasyong yon. Yay, tama. Paghatol para sa di mananampalataya. Ito'y inilagay doon para sa ganung layunin upang magbigay ng liwanag sa mananampalataya at kadiliman sa di mananampalataya. Tulad ni Yaong haliging apoy, naglikha ito ng liwanag upang makatawid sa lupang pangako. At kadiliman doon sa mga di sumasampalataya. Palaging ganyan ang ginagawa ng mga tanda ng Diyos. Binubulag ang mga mata ng di mananampalataya at nagbibigay ng paningin at liwanag sa daan para sa mananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ito'y ipinadala. Kung totoo ang kaniyang propesiya, kung totoo ang propesiya ng propeta at nangyari, kung gayoy, babala iyon ng Diyos. Ngayon sa mga bilang 12:6, masusumpungan natin ang gayanding bagay ang kasulatan. Ang Biblia ay sinulat ng mga lalaking ito. Ngayon kung babasahin natin ang 2 Pedro 1:21, ito ang sabi, ang kalalakihan ng una, nangaudyukan ng banal na Espiritu, isinulat ang Biblia. Gayon din sa Hebreo 1:1, kung saan nangusap tayo noong isang gabi, ang Diyos ng unang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta, sa mga huling mga araw na ito ay sa pamamagitan ni Yesus Kristo, ang kaniyang anak. Ang haliging apoy, ang tanda, ang tinig, o ang tinig ay mangungusap. Ang haliging apoy sa palumpong ay isang kilalang tinig ng Diyos ay nakatakda ng mangusap. Pansining mabuti ngayon. Huwag palampasin ito. Nang tumawa si Miriam sa kanyang kapatid na lalaki si Moises at isa siyang propetang babae noong tawanan niya siya, at bumaba ang Diyos sa haliging apoy na iyon.
Batid ni Moises na ang Diyos ay handa ng mangusap. Iyon ay isang tanda, at ang tinig na kasunod nito ang sabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos?" Ang sabi, "Walang sino man sa lupa na tulad ng aking lingkod na si Moises." Ginawa ang ganoon din nang naghimagsik sila at nagsabing nang naghimagsik si Datan at nang si Kora ang pagsalansang niya, "Mas maraming banal na tao kaysa sa iyo. Sa akala mo ikay nag-iisa lang sa grupo?" Ang Diyos nagtalaga kay Moises para sa gawaing yon. At nang ginusto nilang isali ang isa pang grupo para sumama sa kanila, gumawa ng sarili nilang organisasyon. Ang sabi niya, "Ihiwalay ang iyong sarili sa kanila. Ahatulan ko na lamang sila. Ubusin ko na lang sila." At ginawa nga niya, nilamon sila ng lupa. Ngayon, nalalaman natin ganyan palagi ang pamamaraan ng Diyos. Ang haliging apoy ay ipinakikilala na ang tinig ay nakatakda ng mangusap. Oh, Texas! Gaano ka kabulag? Naaalala niyo pa rin ang Houston. Ngayon, may isang tinig na sumusunod sa tanda. Si Moises, isang propetang tanda para sa Israel. Pinangakuang nakahanda ng pagtibay ng salita. Gaano kasakdal ang salita ng Diyos, nasa ayos sa bawat pagkakataon. Tulad din naman ng Urim-Tumim na aking ipinangusap noong isang gabi. Ang Urim-Tumim ay naroon, at libang tumugma ang tandang iyan sa Urim-Tumim na iyon, ang tinig ay hindi kinikilala. Kailangang may isang tanda. Ang tanda ay pinagtitibay ang tinig, at pinagtitibay ng tinig ang tanda na ito'y nagmumula sa Diyos. Ang tinig ng tanda ang nagsasabi ng oo o hindi. Kapag tinanggihan ito ng Diyos, kung gayon, magsasabi ang tinig ng hindi. Kung naroon ang tanda, sabihin ng Diyos ang oo. Ang tuntunin ng Diyos ay hindi kailanman nagbago. Maaari tayong manatili ng maraming oras diyan, ngunit hindi kailanman ito nagbago. Tingnan si Jonas na propeta. Tingnan ang tandang yan. Nasa kaniyang daan siya patungo ng Tarsus. Nagsimulang magtungo sa Ninive at tinahak ang landas patungong Tarsus. Marami ang humatol kay Jonas. Si Jonas ay hindi nararapat hatulan. Isa siyang propeta. Ang mga lakad ng matuwid ay itinatag ng Panginoon. At nagsimula siyang maglakbay patungong Tarsus. At pinipilit nating hatulan ng lalaking iyon. Ngunit hindi si Jesus. Pansinin ang sabi niya, kung paanong napasatyan ng balyena si Jonas 3 araw at gabi, ito'y magiging isang tanda. Gayon din naman ang anak ng tao na mapapasailalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Ang isang lahing masama at mapangalunya ay mahanap ng tanda at hindi sila bibigyan ng anumang tanda mula sa Diyos. Tandaan, kundi ang tanda ni Jonas. Ano bang tanda ni Jonas? Ang pagkabuhay na maguli. At ito ang henerasyon ng Sodomang iyon. Mapangalunya. Espiritual na pangalunya. Gumagawa ng espiritual na pakikiyapid laban sa katotohanan ng Diyos. Pinagtatawanan nito. Isang masama at isang lahing mapangalunya ay maghahanap ng tanda at sila'y makakakuha nito. Ito'y ang tanda ng pagkabuhay na maguli. Tingnan si Jonas. Silang mga tao ay mga pagano. At iyon ay isang pangkalakal na lungsod. Ang malaking industriya ay isda. Iniluluwas nila ang isda sa buong bansa. Ang kalalakihan ay mga mangingisda. Yan ang hanap buhay. At sila ay mga pagano buhat pa noon. Sila ay sumasamba sa mga hayop at mga Diyos-Diyosan at naging napakasama. Tulad ng bansang ito ngayon, puno ng sex at Hollywood at lahat ng uri ng maging sa mga simbahan at pansinin kung ano ang nangyayari. Aba kung minsan, maging ang sex appeal sa loob ng simbahan ay tinagurian na makabago. Papaano makapanindigan ang bansang ito sa ilalim ng ganyang bagay? Sinasabi ninyong kayo'y mga Kristiyano at kumikilos sa ganyang mga bagay, kagaya niyan. Papaano ito makapanindigan? Tulad ng aking mabuting kaibigan, si Jack Moore, nagsabi ilang taon na ang nakalipas, kung hahayaan ng Diyos na palampasin ang bansang ito dahil dito, siya'y mauobliga bilang isang makatuwirang Diyos na ibangon ng Sodoma at Gomora at humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa pagtupok sa kanila. Kayo'y patungo sa paghatol. Wala nang ibang paraan pa sa pagtanggap nito. Isulat ito sa inyong mga Biblia. Ako'y nagiging matanda ng tao. Tingnan nyo kung hindi ito hahantong sa paghatol. Kung ako ay mabubuhay ng isang normal na buhay,
makikita ko ito sa normal ng panahon. Painugin ito ng ilan pang mga taon. Si Jonas, silang lahat ay nangingisda, magtatanghaling tapat, at narito't dumarating ang Diyos ng karagatan. Pumaytaas ang balyena, lumangoy patungong pampang, at tinuluwa ang propeta sa pampang. Napakagandang tanda. Ang Diyos ay inihatid ang kaniyang propeta. Taglay ang isang mensahe. Ngayon nakita nila ang tanda. Sila'y naniwala sa tanda. Ngayon anong mensahe? Magsisi! Yan ang tinig ng tanda. Ang tinig ng tanda ay magsisi o sa loob ng 40 araw, kayo ay matutupok. Sapat na ang kanilang nalaman para magsisi. Sinabi ni Jesus, hahatulan nila ang lahing ito, pagkat nagsipagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. Ang isang mas dakila kaysa kay Jonas ay narito. Ang tinig ay, magsisi o matutupok kayo sa loob ng 40 araw. Si Juan na propeta, nagpapakita, isang pagpapakita ng propetang tanda. Pagkaraan ng 400 taon na walang propeta, sila ay nagkaroon ng lahat ng mga intelektual. Aking nakinikinita kung anong kaguluhan mayroon sila. 400 taon, walang propeta. Ngunit nalalapit na ang panahon ng pagdating ng Mesiyas. Ngayon, si Juan ay ang tanda bilang isang propeta na ang Mesiyas ay nahanda ng mangusap ang tinig ng tanda, sapagkat sa Malakias 3, ating nalalaman, susuguin ko ang aking mensahero sa aking harapan. Darating si Elias sa kaniyang unahan, at dumating si Elias, si Juan, sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. Dumating at ginanap ng husto kung ano ang sinabi ng kasulatan, at hindi nila naunawaan iyon. Sinasabi ito ng kasulatan. Siya ang tanda, isang tanda ng propeta na ang Mesiyas ay mangungusap na. Propetang iyon, nalalaman itong mabuti hanggang sa kaniyang sabihin, Aba, may isang nakatayo sa inyong kalagitnaan ngayon. Ang Mesiyas na aking ipinangungusap ay nasa inyong kalagitnaan. Ako'y hindi karapat-dapat na magtanggal ng kanyang panyapak. Siya yaong magbabautismo sa banal na espiritu at apoy. Ako'y nagbabautismo sa tubig tungo sa pagsisisi. Ngunit siya'y ang magiging kasunod ko. Nasa kalagitnaan ninyo siya ngayon. Isang araw, nakita niya ang isang kabataang lalaking dumarating, naglalakad. Kaniyang nakita ang haliging apoy na iyon sa anyo ng isang kalapati. Bumababa mula sa langit, isang tinig, nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak, sa kanya ako'y nalulugod na mananahan. Ang sabi, sa kanya ako'y nalulugod na manahan. Ito lamang ay isang pandiwa bago ang pang-abay, kaya't iisa lamang ito. Sa kung kanino ako'y nalulugod na mananahan o sa kanya ako'y nalulugod na manahan ay walang pagkakaiba. Pansinin, ako'y nalulugod manahan sa kanya. Ang sabi ni Juan, ako ang saksi na siyang nagsabi sa akin doon sa ilang, hindi sa seminaryo, doon sa ilang. Ang sabi sa kanya na iyong makikitang bumababa ang Espiritu at mananahan. Amen! Siya yaong magbabautismo ng banal na Espiritu at apoy. At ako'y saksi na ito'y ang katotohanan. Ano yun? Ang propetang iyon ay isang tanda na handa ng mangusap ang Mesiyas. Ano nga ba ang Mesiyas? Ang Mesiyas ay ang salita sa kapuspusan. Siya ang kapuspusan ng Diyos. Ang mga propeta ay ang mga mumunting kumikislap na liwanag. Subalit sa kaniya ang kapuspusan ng liwanag na iyon. Nasa Mesiyas iyon, sapagkat siya ang nahayag na Diyos. Naging Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin sa katawang tao. Ang Mesiyas ay handa ng mangusap. At pansinin, sinasabi ng Biblia na ang salita ng Panginoon ay dumarating sa propeta. Ngayon, narito't nakatayo si Juan, na sinabi ni Jesus na pinakadakilang propeta na nabuhay. Sinabi ni Jesus ang gayon sa Mateo, ang 11 kabanata. Ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong inuuga ng bawat hangin. Sinabi ng denominasyong ito, bibigyan kita ng mas marami. Gawin mo ito. Hindi si Juan. Hindi. Isang lalaking maaaring sikuhin na sisindak. Hindi. Isa siyang tapat, mabagsik na propeta. Lumabas ba kayo para makita ang isang lalaking nararamta ng kasuotang pampari? At sinabi niya, hindi, naninirahan sila sa mga palasyo ng mga hari. Ikinakasal nila ang mga kabataan. Hinahalikan ang mga sanggol at inlilibing ang mga matatanda. Ganyang uri. Sila ay walang alam tungkol sa dalawang hawakang espada. Kaya ano ang inilabas ninyo upang makita? Isang propeta? Ang sabi niya, lalo pang higit kaysa isang propeta. Mangyari pa, siya ang mensahero ng tipan.
ipinangako ng Diyos na isusugo siya. Pansinin dito, si Juan ay nakatayo sa tubig, nagbabautismo, nagsasabi, siya ay dumarating, at narito ang salita, wala na sa langit, kundi nagkatawang tao na, ang salita ay laman. Ano ang nangyayari rito pagkatapos? Anong panuntunan ng kasulatan ng Diyos? Ang salita ay dumating sa propeta, doon mismo sa ilang, doon mismo sa pinagbabautismuhan. Ang salita ay dumating sa propeta. Tumingin si Juan at ang sabi niya, ako ang kinakailangang iyong bautismuhan. At ang aking minamahal matagal ng kapatid, si Dr. Davis, ang simbahan ng Missionary Baptist na nagbautismo sa akin sa pananampalatayang Kristiyano. Kung naririto siya sa gabing ito, hindi ko nais nasaktan ang kanyang damdamin pagkat nanirahan siya rito sa Texas, dito sa Davis Mountains. Ngunit naalala kong nagtatalo kami tungkol dito isang araw at ako ay isang bata pa lamang. At ang sabi ko, hindi yata ito tama, Dr. Davis. Ang sabi niya, ang nangyari ay binautismuhan ni Jesus si Juan noon. At pagkatapos, binautismuhan ni Juan si Jesus, sapagkat hindi pa nabautismuhan si Juan. Parang hindi ito tama para sa akin. Nagpatuloy ako naghihintay, nagmamatiyag, nagtatanong. Ako ay walang masasabi tungkol dito. Ngunit isang araw, nang inihayag ito ng Panginoon, ngayon masdan kung ano ang sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Juan, ako ay kinakailangang iyong bautismuhan, at bakit ikaw naparirito sa akin? Ang sabi ni Jesus, payagan mo ito ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran. Atid ni Juan kung sino siya. Hayan ang dalawang pinuno ng mundo, dalawang pinuno ng iglesia, ang Diyos at ang kanyang propeta, nakatayong magkasama. Ngayon, masdan, kailangan nilang malaman. Ang sabi ni Jesus, payagan mo ngayon. Tama iyan, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin na ganapin natin ang buong katuwiran, ang ipinangakong salita. Ang hain ay kailangang mahugasan bago ito ialay. Binautismuhan ni Juan si Jesus sapagkat siya ang hain. Kita nyo? Kailangang mahugasan ang hain bago ialay. Lumusong doon at ang hain ay hinugasan at pagkatapos inalay siyang tama. Ang sabi niya, yan ang kordero ng Diyos. Pagdakay, umahon siya sa pampang, at narito dumarating ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya. Ang sabi, ito ang sinisinta kong anak. Kita nyo? Iniharap siya sa mga tao pagkatapos. Ngunit bago maialay ang hain, kailangang mahugasan muna ito. Yan ang batas ng lumang tipan. Bueno, ang Mesiyas ay nakatakda ng mangusap sapagkat narito ang tanda ng propeta. At nang nakita nilang dumating na sa tagpo ang propetang iyon, pagkaraan niya ang 400 taon na wala ni isa, batid nila ang susunod na tinig ay ang Mesiyas. Ngayon kayong mga mambabasa ng Biblia, mag-isip ng mabuti sa ilang sandali sa pagmamasid sa kaniyang kalikasan. Paano nila nakaligtaan siya? Paano nila nakaligtaang alamin na siya iyon, si Juan? Napagkilala ang kaniyang kalikasan, ang kaniyang espiritu at kalikasan ay napagkilalang si Elias. Ngayon pansinin kung anong espiritu. Ngayon siya ay si Juan Bautista, ngunit ang espiritu ni Elias ang nasa kanya. Pansinin, una, si Elias ay isang taong mahilig sa ilang, kita nyo? At si Juan ay isang taong nasa ilang. At si Elias ang lalaking tumuliksa sa sistema ng organisasyon sa araw na iyon ng lahat ng nasa kaniya. Gayon nga ang ginawa ni Juan. Kayong mga lahi ng ulupong, sinong nagbabala sa inyo na tumakas mula sa matinding galit? Huwag ninyo sabihing may ganito ako, ganiyan, o ng iba pa. Magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga batong ito na magbangon ng mga anak kay Abraham. Nakita niyo ang dalawang kalikasan? At tingnan si Elias. Kaniyang sinumpa silang lahat na may mga pinintahang mukha na mga Jezebel ng kaniyang kaarawan. Silang mga immoral na mga kababaihan. Anong ginawa ni Juan? Gayon ding bagay kay Herodias. Kapwa sila ang naging sanhi ng kanilang kamatayan. Tingnan si Elias. Pagkarani ang gampanan ng dakilang gawaing iyon, nalungkot siya. Nahimlay roon at nanalangin sa Diyos na kunin na siya. Ganon din ang nangyari kay Juan. Nahimlay rin doon at isinugo ang kaniyang mga alagad. Ang sabi, pumaroon at tanungin siya, siya na ba ito o maghihintay pa tayo ng iba? Alam ni Jesus yon. Siya si Elias. Sadyang ganoon ang kanyang kalikasan. Nakilala siyang katulad ni Elias. Siya ay nasa espiritu ni Elias. Ay darating ng 5 beses ang espiritong iyon ay gagamitin kay Elias, Eliseo, Juan, sa Malakias 4, at pagkatapos sa mga Hudyo. Sa mga huling araw, kung saan naroon tayo sa gabing ito, ang espiritu ni Elias. Pansinin ngayon, sa araw na ito, nais kong tingnan ninyo ang ating makabagong Ahab na mga propeta ngayon. Hinahayaan ang kanilang mga Jezebel na putulan ang kanilang buhok, magpinta ng kanilang mukha, magsuot ng shorts, manigarilyo, anumang bagay.
ito'y ayos lang. Ang ating Ahab na mga propeta ng araw na ito, sama ng kanilang mga natutunan, sigurado pinangungunahan sila sa pamamagitan ng mga kredong gawa ng tao at mga denominasyon. Ano ito? Mga propetang Ahab. Kailangan natin ng isa pang Mikiyas na lumitaw sa tagpo. O sa panahon ni Ahab, lumitaw si Elias sa tagpo. Siya yaong ipinangako. Pinangungunahan sila saan mang daan nila naising pumunta. Kung hindi nila gagawin, tratuhin sila ng taliwas sa gusto nila saan man. Sila'y paroroon at sasapi rito at mananatili pa rin sa kanilang pag-aangking Kristiyano. Bueno, sila kailanman ay hindi ligtas sa pasimula pa. Ang kanilang pinakakalikasan ay nagpapatunay nito. Makakakuha ka ba ng mga ubas mula sa isang tinikang puno? Makakakuha ka ba ng mga pakwan mula sa baging ng kalabasa? Nagpapakita ang pinakakalikasan na wala silang pakialam sa salita. Ginagawa nila itong katatawanan at nilalapastangan ito. Kapag ito'y nasusulat, ganito ang sabi ng Panginoon. Magaganap ang mga bagay nito at pinagtatawanan nila ito. Ginagawang katatawanan ito. Hindi nakapagtatakang sinabi ni Jesus, ang reyna ng Timog ay magbabangon kasama ang lahing ito sa huling mga araw at hahatulan ito, sapagkat nagmula pa siya sa kaduluduluhang bahagi ng mundo upang makita ang isang lalaking may kaloob ng karunungan. Ang sabi niya, isang lalong dakila kaysa kay Solomon ay narito. Siya nga, si Solomon ay ang kanyang kaarawan ay isa sa mga bantog na kaarawan. Ang mga tao ay lahat pinaniniwalaan ng kaloob na ito na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ang Solomong ito at ang kanyang katanyagan ay nakarating sa lahat ng dako. Ano kaya kung tayo mga tao sa araw na ito? At tayong mga Amerikano, tayo parating nagsisikap humanap ng mga programa laban sa komunismo. Narito ang pamamaraan ng Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Ilang programa, kung babalik lamang sila riyan, malilimutan natin ang komunismo. Nang pinaniwalaan ng buong Israel ang kaloob na iyon na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, kung ang Amerika ay bibigyan lamang ng paniniwalaan ng kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos nitong huling mga araw, ang kanyang anak sa anyo ng banal na Espiritu, nabuhay mula sa mga patay, nabubuhay sa ating kalagitnaan ayon sa kanyang pangako. Kung pakamamahalin lamang natin yan. Punta lamang ito sa mga hinirang dahil walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng aking ama at lahat ng ibinigay sa akin ng ama sila'y magsisilapit. Paghahasik lang ng binhi, nahuhulog ito ang ilan sa ganitong daan at sa ganiyang daan, ngunit may paghahasik ng binhi. Paano man, ito'y mag-uugat saan man ito mahuhulog. Sasaluhin nila ito. Pansinin, heto sila. At nalaman nating sa araw na yon, si Ahab, ang bansa ay nahayaan silang mga Israelita na ginagawa ang anumang bagay na naisin nilang gawin at nag-aangkin pa rin mga Israelita sila. Gaanong sinumpa ni Elias ang lahing yon ng lahat ng nasa kanya. At pinagtitibay siya ng Diyos at isa siyang propeta. Bago pa ang pagdating, ganoon din si Juan. Pumaroon mismo sa Israel. Ikinasal ang babaeng ito kay Herodes, asawa ng kapatid niyang si Felipe. Pumaroon mismo sa kaniyang harapan, wala siyang inurungan. Hindi siya natakot na maaari siyang paalisin ng ilang mga presbyter. Wala siyang anumang fellowship card. Kasama lang ang Diyos. Siya ang kaniyang propeta. Taglay niya ang salita, hindi na niya kailangan magpaalam pa sa kaninumang obispo o mga diakono. Siya ay pinahiran. Taglay niya ang salita. Pumaroon siya mismo sa kanyang harapan at ang sabi, hindi makatarungan para sa iyo na angkinin siya. Tama, wala siyang inuurungan na sinuman. Silang mga kababaihang iyon na nakikipangalun niya, nagpapatuloy. Tulad ni Amos, noong lumitaw siya sa tagpo, tumingin sa dakong iyon, ni hindi natin alam kung saan siya galing. Naku, gaano niya marahil tiningnan ang lungsod na iyon ng Samaria, tulad ng ginawa ng mga turista. Lahat magaganda, at ang mga mangangaral ay nagkakaisa kasama ang mga bansa, at ang liga na kasama ang mga bansa at lahat na. At nanatiling namumuhay sa kasalanan, naningkit ang kanyang mga mata, puminang ang kalbo niyang ulo, at gayon nga siya bumaba. Hindi gaano magandang tingnan, ngunit taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Kailangan natin sa tagpo ng isang Amos sa araw na ito. Tatanggapin ba natin siya? Siguradong hindi. Hindi hihigit kaysa ginawa niya.
Darating siya sa tagpo, wawasakin niya ang bawat organisasyon, bawat denominasyon, bawat kababaihang nagsusot ng shorts, bawat maikling buhok na Jezebel, pagpipira-pirasuhin niya sila. Sisipain nila siya sa lansangan at sasabihin ang matandang panatikong yon. Ngunit tataglayin niya ang ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat sadyang nasusulat iyon sa gayong paraan. Tinanggap pa siya ng denominasyon? Hindi. Wala siyang sino man natatangkilik sa kanyang palatuntunan. Ito bang bantog mahusay na lungsod ng pita tulad ng Samaria noon? Tatanggapin ba nila itong maliit at di kilalang lalaki na walang fellowship card? Walang sino mang magtataguyod sa kanya o anuman? Wala siyang anumang nagtataguyod, wala siyang anumang fellowship card, wala siyang anumang paaralang pinanggalingan, ngunit mayroon siyang ganito ang sabi ng Panginoon. At ang kanyang paglitaw bilang isang propeta ay isang tanda, ang kanyang tinig ay buhat sa Diyos, at nakilala ito sa mga kaarawan ng pangalawang Jeroboam. Lahat ng kanyang sinabi ay nangyari. Ngayon ating napag-alaman, nitong araw na ating pinamumuhayan, ito'y pag-uulit lang niya unuli. Mga ministro at mga tao nahihiyang tumayo sa pulpito at ang ebanghelyo ay nagiging isang tiket ng pagkain sa kanila. Sila'y natatakot magsalita ng anumang bagay. May taong magtatanggal sa kanila sa ganito, ganiyan, o ang iba pa. Meron lamang isang lalaki ang maaaring magpalaya sa inyo sa langit. Ang Diyos yon. At papaano kayo mapapalaya sa langit na nananatili sa kanyang salita? Iyan kung ba't isinugo kaniya. Alalahanin, sinabi ng Biblia, sa panahong tulad ng mga kaarawan ni Elias, sa kaarawang tulad ng mga kaarawan ni Juan, magbabalik muli ang Malakias 4 na iyon sa lupa. Susuguin ko si Elias. Ngayon, huwag paghaluin yan sa Malakias 3 ngayon. Aking susuguin ang aking mensahero sa aking harapan. Yan ay si Elias din. Ngunit sa Malakias 4, sinabi niya, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, kung kailan magniningas ang sangkalupaan ng parang hurno, at yayapakan ng matuwid ang mga abo ng masasama, yan ang milenyo. Aking susuguin si Elias na propeta. At ano ang kanyang gagawin? Kanyang pagbabaliking loob ang pananampalataya ng mga anak pabalik sa apostolikong mga ama, pabalik sa salita. Siya ay kailangan maging isang propeta. Aking susuguin siya. Siya ay lubusang makikilala. Ang kanyang kalikasan ay magiging katulad ng kay Elias, parehong-pareho. Ang kanyang mensahe ay maging tugma sa linyang yan. Siya hatol, mangwawasak, walang pakikisama, walang pakipagtulungan, walang anuman, datapwat meron siyang ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, alalahanin, nagkaroon ng lahat ng uri ng mga grupo na tumatayo at nagsasabi, ito ang balabal ng Elias at ito ang doktrina ng Elias. Ang buong grupo, isang organisasyon ay naging grupo ni Elias o balabal ni Elias. Iyo'y hindi kasulatan, hindi kailanman nakitungo ang Diyos sa isang grupong tulad niyan. Nang lumitaw sa tagpo si Elias at si Juan Bautista, kapwa nila isinumpa ang kalipunan at ang organisasyon. Hindi sila kailanman umayon. Kaniyang hinahatulan sila ang paraang kanilang ginagawa. Si Elias at Juan, kapwa, hindi isang grupo o denominasyon, ngunit ang dalawa sa kapwa nila mga panahon, hinatulan ang mga grupo at ang mga organisasyon. Ano pagkatapos? Ang tanda sa huling kapanahunan ay tiyak kasama ng tinig sa huling kapanahunan. Si Elias ay pinaniniwala ang darating sa tagpo, isang lalaking pinahira ng gayong espiritu, isang taong gubat at iba pa, at mahilig sa ganyan, at lilitaw sa tagpo upang magpatibay. Ngayon, masdan kung ano ang sinasabi ng kasulatan ngayon, at sa gayon, hindi kayo madaya. Kita nyo? Ang tanda sa huling kapanahunan at ang tinig sa huling kapanahunan. Hindi kailanman nakitungo ang Diyos sa isang grupo. Wala saan man sa kasulatan. Nakikitungo siya sa isang tao, sapagkat bawat tao ay magkakaiba sa isa't isa. Bawat tao, ang ating mga hinlalaki ay magkakaiba. Ang ating mga ilong ay magkakaiba. Ang ating mga pagkilos ay magkakaiba. Pipiliin niya ang isang tao. Magagawa niya siyang katugmang-katugma hanggang sa maging siya na ang salitang yon. Yan ang dahilan kaya si Pablo, ang sabi niya, upang hindi ako magmayabang sa kasaganaan ng kapahayagan, may sinugo sa akin na isang mensahero ni Satanas. Kita nyo, sumulat si Mateo, sumulat si Lucas, sumulat si Marcos, lahat sila. Ngunit sumunod lamang sila kay Jesus at sinulat kung ano ang sinabi niya. Ngunit may kapahayagan si Pablo kung sino siya. Kita nyo, yan ang bagay na kaniyang nakita. Ang kanyang kapahayagan ay napakadakila, pinahintulutan niyang isulat niya ang Biblia, tulad ni Moses ng lumang tipan. Ang dakilang taong iyon, si Pablo, ang taglay niyang kapahayagan, batid niya na si Jesus ng bagong tipan ay si Jehovah ng luma.
May kapahayagan siya nito at maaring ilatag niya ito sa mga Hebreo, sa mga at saka sa mga taga-Roma at sa mga taga-Efeso at lahat na kanyang isinulat ang mga liham na ito. Pansinin, pagkatapos maipakita ang kanyang tanda, isinulat niya ang mga sulat pagkatapos. Ang kalikasan na ito ng pagparito ay magiging ganoon din. Ito'y hindi magiging isang grupo. Ito'y sa isang tao. Hindi kailanman nakitungo ang Diyos sa anumang paraan liban sa isang tao. Ngayon si Elias ay hindi isang grupo. Si Juan Bautista ay hindi isang grupo. Sila'y mga taong nag-iisa. Ang Diyos sa Malakias 4 hindi nagsasabing aking susuguin ang isang grupo. Ang sabi, aking susuguin si Elias. Ang salita ay hindi maaring baguhin. Ngayon masdan, ang huling panahong tanda at tinig ay darating alinsunod sa kaayusan sa kasulatan kung paano ito ipinangako. Nais nating malaman kung ano ba ang magiging tanda ng katapusan. Sinabi sa atin ni Jesus sa Mateo 24 at 25, sa atin ay sinabi rin sa Apokalipsis, magmula sa ika-6 o sa ika-1, tuloy sa Bueno sa ika-10 kabanata. Pagkatapos dumating siya sa ika-11 na kabanata, ang millennium ay magsisimula sa pagdating niya sakay ng isang puting kabayo. Ito'y darating ang huling panahong tanda. Ngayon makinig sa pagtatapos. Ito'y darating ng tamang-tama ayon sa paraang sinabi ng kasulatan. Ngayon pansinin ang tinig ng tanda. Ngayon si Jesus sa Lucas 17:30, ipinangako ang tanda ng huling panahon. Ang huling tanda ay ang Diyos na nahayag sa isang katawan ng tao na nakakikilala ng mga kaisipan na nasa isipan ni Sarah sa tolda sa kanyang likuran. Yan ang kanyang sinabi. Yan ang tanda na kanyang ipinangako sa katapusan. Anong sinabi niyang gagawin ito? Mahayag ito sa mga araw, ang huling mga araw kapag maihayag na ang anak ng tao. Mahayag. Kapag maihayag na ang anak ng tao, yan ang magiging tanda na siya'y mahayag na. Ngayon tingnan, kung hindi nga yan ang sinasabi niyan, tiyak, yan nga. Ngayon maaari ba ninyong sabihin na, hindi, ito'y magiging ibang bagay. Hindi, ito'y maitatayo sa isang malaking gusali, isang malaking ganito, o ito, o ilang kilalang konsehong ekumenikal, o iba pa. Oh, hindi. Iya'y napakalayo, iya'y nasa kabilang panig. Ito'y taliwas sa kung ano ang sinabi ng Diyos na gawin, na gagawin niya. Pansinin, kung ano ang ating sinasabi ngayon, ang mga kasulatan ay sadyang tamang-tama, pagkat nasa atin ang tanda ng Sodoma sa natural. Kailan ba nagkaroon ng higit na maraming homosexual, mga kabaluktutan at mga bagay-bagay na gaya ng meron ngayon? Isang napakasama at mapangalunyang lahi. Kung kailan ni hindi mo man lamang mabuksan ang iyong telebisyon, baka may kung anong marumi, mahalay na mga bagay ng Hollywood. At ang mga tao, tinatawag ang kanilang sarili na mga Kristiyano na mananatili sa bahay kaysa sa prayer meeting para panoorin ang ganyan. Nagpapakita ito kung anong espiritu ang nasa sa inyo. Tama. At ang mga kababaihan ay magdadamit ng tulad ng mga yaon, at ang kalalakihan ay ahayaan na pangunahan sila nila tulad ng ginagawa nila roon. Gagawin ba natin ang Hollywood na halimbawa natin, o maniniwala tayo sa salita ng Diyos tungkol dito? At ang grupo ding yon ay nakikita ang salita ng Diyos, pinagtitibay, at ano ang kanilang ginagawa? Tinatawanan ito, sapagkat patay sila, patay magpakailanman, kailanmay hindi sila nabuhay. Kung buhay sila noon, sila'y mananatiling buhay, ang walang hanggan. Ngunit kailanmay hindi sila nabuhay, sila'y patay sa tuwina. O maaari silang pagandahin at paniwalaan ito, iyan, o ang iba pa. Ang sabi ni Jesus, kayong mga mapagkunwari sa kanilang mga saserdote ng araw na yon, papaano ka makapagsasabi ng mabubuting bagay, gayong mula sa kasaganaan ng puso ang bibig ay nagsasalita? Tinatawag akong mabuting guro, mabuting Panginoon. Batid niya kung ano ang naroroon sa kanilang puso. Talastas niya kung ano ang naroroon sa kanilang puso. Siya ang salita. Sinabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa 2 talim na tabak at kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Ngayon, iyong tanda ng Sodoma ay bumalik sa natural. At kung nakaayos ang lahat ng bagay ng tamang-tama ayon sa dapat nitong maging kaayusan sa natural, kung gayon, papaano mo ito may wawaglit? Sa iyong isipan ang espiritual ay hindi rin ito kasabay. Kapwa na kaayusan ay nasa tagpo.
Oo, ang lahat ay sumasang-ayon. Tama ang natural, datapwat, sa espiritual. Hindi nila gustong paniwalaan ito sapagkat nakasasagabal ito sa kanilang doktrina. Ang Lucas 17 ay ang tanda. Ang Lucas 17 ay ang tanda na sinabi ni Jesus na sa huling mga araw, ang bansa at ang mga iglesia at mga tao ay magiging kagaya ng nangyari sa Sodoma, ang mundo ng mga hentil, bago ang pagsunog ng Sodoma. At magkakaroon ng isang grupo, parang tulad ni Abraham. Balikan ng sinabi ni Jesus kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma, balikan at tingnan kung ano ang naroon sa Sodoma. Kanyang binasa ang gayon ding Biblia na ating binabasa, siyang Biblia. Ngayon, magbalik at tingnan kung ano yun. Heto ang isang hinirang na grupo. Tinawag palabas ang grupo ni Abraham. Naghihintay sila sa isang ipinangakong anak. Ang mga Sodomita ay walang pinaniwalaan tungkol dito at hayunang malahininga ang mga kaanib ng iglesia sa Sodoma. Tingnan niyo ang tatlong anghel na dumating sa bawat isa sa kanila. Masdan kung anong mga tanda ang ipinakita nila. Sa gayon, makikita niyo kung anong mga tanda ang ating pinamumuhayan. Ngayon, yan ang magiging tanda. At ang tinig ng tanda ay ang Malakias 4 upang papagbabaliking loob ang mga tao pabalik sa apostolikong pananampalataya ng mga magulang. Haya ng tanda, haya ng tinig. Tamang-tama ayon sa kasulatan. Kita nyo? Ang tanda ay ang siyaring tanda sa Sodoma, ang Diyos na nahayag sa mga tao. At ang sabi niya, nasaan ang iyong asawa si Sarah? Ang sabi, siya ay nasa tolda sa iyong likuran. Ang sabi, ako'y dadalaw sa iyo ayon sa panahon na aking ipinangako sa iyo. At kanyang sinabi. At si Sarah sa likuran niya, nagsabi, paanong mangyayari iyon? Isa na akong matandang babae, isa na siyang matandang lalaki, at gaya ng asawa ko na nasa labas, isang matandang lalaki. Ang sabi, wala kaming ganyan sa amin. Ang sabi, sadyang hindi maaring mangyayari ito. Ang sabi niya, bakit pinag-aalinlanganan ni Sarah iyan? Sinasabi sa kanyang puso, paano mangyayari ang mga bagay na ito? At sinabi ni Jesus na magbabalik muli yon. Ngayon, tandaan, tinawag ni Abraham ang lalaking iyon Elohim, ang Diyos. Siya nga ang Diyos na iyon. Bakit? Nakakikilala siya ng mga kaisipan at siya ay eksaktong nasa panahon. At si Elohim, ang banal na espiritu, hindi ibang persona, isang personang bumabalik sa iglesia at gagawa ng ganun ding bagay. Yan ang magiging tanda at ang tinig ay magiging pababalikin sila sa salita, papanumbalikin ang pananampalataya ng mga anak sa mga ama. Hayan ang tanda at ang tinig. Ang mga tanda ay kadalasang tinatanggap, datapwat hindi ang tinig. Hindi nila gusto ang tinig, ngunit tatanggapin nilang tanda. Kadalasan, tinatanggap nila ito. Gusto nila ang tanda, pagkat gusto nilang panoorin ito. Naaaliw sila. Datapwat ang tinig, ayaw nilang gawin ito. Tandaan, ngayon ang tinig. Bumalik sa salita muli, ang tanda ng Jesus na Mesiyas, ayon sa Isaiah 35, ang pilay ay luluksong parang usa, at lahat ng ito, yan ay kahanga-hanga? Tinanggap nila yan. Mabuti yan. Kanilang pinaniwalaan yan. Pinaniwalaan nila ang tanda. Pumarito, guro, sa aking iglesia, kami ay lubos makikipagtulungan sa iyo. Totoo, pinaniniwalaan ka namin. Ikaw ang kamangha-mangha. Ikaw ang guro. Ikaw ang batang propeta. Halika. Lahat ng uri ng pakipagtulungan, kahanga-hanga ang tanda. Subalit nang mangusap ang tinig at nagsabi, ako at ang Ama ay isa. Naku, hindi nila mapaniwalaan iyon. Ginagawa mo ang iyong sarili na Diyos, hindi nila gusto ang tinig. Nagustuhan nila ang tanda. Nalalaman nila yan. Inamin nilang tanda ito ng Mesiyas. Datapwat ang tinig, hindi nila iyon gusto. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At ang sabi nila, siya ay si Beelzebub. Ang sabi niya, kayong mga lahi ng ulupong. Kanilang kinasuklaman ang tinig na yon. Ano ang kanilang ginawa? Tinanggihan nila ang tinig na yan sa gitna nila. Pinalabas nila siya. Ang sabi ni Jesus, kung tawagin nila ang Panginoon ng sambahayan Beelzebub, gaano pa kayang tatawagin nila ang kanyang mga alagad? Alalahanin, sa Apokalipsis 3, sa kapanahunan ng Laodicea, ito ang Laodicea, ang tanda ng Sodoma ay darating. Ang tinig, magbalik sa salita, palayo sa mga kredo at mga denominasyong ito, at manumbalik sa salita. Nang dumating ito, sangayon sa Apokalipsis 3, pinalabas siya sa iglesia, gaya na nangyari sa kanya noon. Ang tanda ay mabuti, ngunit hindi ang tinig. Ayaw nilang magkaroon ng kinalaman sa tinig. Hindi.
ang tinig. Ngunit sinabi ni Moises kung ayaw nila o sinabi ng Diyos kay Moises, hindi sila maniniwala sa unang tinig na iyan ang unang tanda. Subukin sila sa pangalawang tinig. At kung hindi nila gagawin iyon, kung gayon, kumuha ka ng tubig at ibuhos ito sa lupa. Iyan na ito. Iyon lang. Hugasan, pagpagin ang alikabok sa iyong mga paa. Sa ibang pananalita, tulad ng sinabi ni Jesus. Ang sabi, kumuha ng tubig mula sa ilog, ibuhos iyon sa lupa, magiging dugo, at ipakita na sa gayon siya ilulubog sa dugo. Kaya't sadyang ganyan na ganyan kung ano ito. Kung hindi nila paniniwala ng tanda, kung gayon ay ikatlong tanda ang talagang makagagawa nito. Ang lahat ng ministeryo ay may tatlong tanda. Kung ito'y sinugo mula sa Diyos. Si Jesus ay may tatlong tanda, si Moises ay may tatlong tanda, si Noe ay may tatlong tanda, si Elias ay may tatlong tanda. Ang lahat ay dumarating sa tatlong tanda. Pansinin, makinig, mga kaibigan. Medyo nahuhuli na ito ng kaunti. Ako'y, hindi ko na malayang ganyan na ito kahuli. Lampas na ng 15 minuto. Kung iyong mapaniniwalaan ang tanda ng Sodoma ng Lucas, kita nyo, tulad ng kanyang ipinangako rito, iyong pinaniniwalaan ang tanda ng Sodoma, kung gayon, bakit hindi mo matanggap ang tinig ng Malakias na sumusunod sa tanda para bumalik sa salita? Ganyan ang sinasabi ng Biblia, at nakita mo ito. Kung gayon, makinig sa tinig ng tanda. Takasan ang matinding puot na darating. Huwag isipin, dahil kasapi ako sa UPC, Assemblies of God, Methodista, Baptist, Presbyterian, may karapatan akong makapasok. May kakayahan ng Diyos sa mga batong ito na magpalitaw ng mga anak kay Abraham. Bumaling sa salita, lumayo mula sa inyong makasanlibutang ismo at sa sistema ng inyong organisasyon at mga bagay-bagay. Lilipunin sila ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Kanyang ilulubog sila sa kalaliman ng dagat ng pagkalimot tulad lamang ng ginawa niya sa Ehipto nang tawagin niya ang Israel, bansa mula sa isang bansa. Kapag tinawag niya ang nobya palabas ng iglesia, siya ay tutuloy sa kapighatian. Ibubuhos ang kanyang dugo sa ibabaw ng lupa. Takasan ang matinding puot na darating sapagkat ito'y malapit na. Hindi ninyo makikita ang mga bagay na ito kung hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa kanila. Aking pananagutan lamang ang pagbasa sa kanila at ang mangusap tungkol rito. Nasa sa inyo, inyong mapapaniwalaan ang tanda, kung gayon, paniwalaan ang tinig na sumusunod sa tanda. Naku, tingnan si Moises, ang tipo ng paglabas ngayon. Siya noon ang magsasabi sa mga taong iyon ang tungkol sa isang pangako na ibinigay sa mga ama. Aking naalala ang aking pangako sa kanilang mga ama. Ngayon, ano-anong gagawin ni Moises? Panunumbalikin ang mga puso ng mga tao pabalik sa kung ano ang sinabi ng mga ama. At tulad ng kung ano si Moises noon, ay gayon din naman ang Malakias 4 upang ipanumbalik ang mga tao sa pananampalataya ng mga ama. Lahat nitong mga pag-aalinlangan ng mga denominasyon at iba pa, magbalik sa salita. Kilala ko kayo, marami mga tao ang gustong gumawa niyon. Hindi lang kayo ang pinagsasabihan ko rito. Lumilibot ang mga tape na ito sa buong mundo. Kita nyo saan man. Hindi kayo ang pinagsasabihan ko. Ngunit pinagsasabihan ko kung sino man ito. Saan man ito nararapat. Ako'y isang maghahasik ng binhi. Yan lang ang alam kong gawin. Ito'y nasa sa inyo, ang paggawa ng kapasyahan. Takasan ng matinding puot na darating, bayan. Huwag isipin dahil kay Pentecostes. Huwag isipin dahil ang iyong ina ay isang mabuti, banal na Metodista, o ang iyong ama ay isang mabuti, sumisigaw na Baptist. Huwag isipin na iyan ay may anumang bagay na magagawa para sa inyo. Huwag isipin dahil sa kaanib ka sa simbahang itinayo nila o na simbahang inyong tinatayo ngayon. Huwag isipin dahil sa nakapagsalita kayong mga Pentekostal ng iba't ibang wika at sumayaw sa Espiritu at tumatakbong patalon-talon sa mga sahig 40 taon na ang nakalilipas. Huwag isipin dahil sa nagkaroon kayo ng mga pagpapagaling ng pagtitipon at iba pa. Huwag mabigong makita ang tandang iyan ng isang haliging apoy na pinagtitibay ng Diyos at ang tinig sa likuran nito upang bumaling pabalik sa Diyos. Huwag hayaang lumampas ito sa inyo. May isang tanda at isang tinig. Kapag ang isang lalaki ay lumitaw na may isang tanda, ang dati ring paaralan ng kaisipan, may isang bagay na mali. Ito'y hindi nagmumula sa Diyos. Naku! Tuwirin ang kanyang mga landas ngayon. Ngayon, pinaniniwalaan ba ninyo ito? Kung gayon, magbalik o bulag at mga nangalat sa inyong pag-aari. Ang Biblia, ang sabi ng manunulat ng awit, ang mga bansay na nagkakawatak-watak, ang Israel ay nagigising, ang mga tandang inihula ng Biblia, ang mga araw ng mga hentil ay bilang na, kaguluhay kaakibat, magbalik o nangalat sa inyong pag-aari. Bumalik! Magbalik! Sinabi ng propeta, ito'y magiging liwanag sa panahon ng gabi. Bago pa lubusang magdilim ang araw,
ito'y magiging liwanag. Lumakad sa liwanag habang may liwanag. Hindi magtatagal ang konsehong ekumenikal ay makukuha kayo at wala ng puwang para sa liwanag kung gayon. Iyukod natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, ito'y nasa iyong mga kamay na ngayon. Ako ay nagkasikna ng binhi. Hindi ko alam kung saan nahulog ang mga yon. Aking idinadalangin na iyong pagpalain ang mga yon saan man sila naroroon. At nawa kanilang matagpuan ang kanilang dako sa ibaba at bungkalin lahat ng mababatong dako at lahat ng mga ugat ng luntiyang matitinik na palumpong at gaya ng dati at alisin sa daan ang lahat na kawalan ng pananampalataya. Ipagkaloob ito, Ama, aming ipinagkakatiwala ito ngayon sa iyo, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Samantalang ang inyong mga ulo ay nakayuko, ang inyong mga mata nakapikit, bukas ng gabi ay may isang salo-salo. Mga makasalanan ng lungsod, ako'y kung ipahihintulot ng Panginoon, kailangan kong mangusap sa kanila. Ako'y nagsasalita sa magkakahalong kongregasyon ngayon. Hindi ako mangangahas na ipangaral ito. Lalong bubulagin lamang sila nito sa isang pagtitipon tulad niyan. Subalit kayo sa gabing ito, naniniwala ba kayong nakita na ninyo ang tanda at naririnig ba ninyo ang tinig kung nagawa ninyo at inyong sinasampalatayanan at kayo'y hindi pa? Naniniwala kayo gayunman, hindi pa ninyo ito tinanggap. Si Kristo sa kanyang kapuspusan, maaari bang itaas ang inyong kamay at hayaang nakayuko ang bawat ulo ngayon at ang bawat mata nakapikit? Itaas ang inyong kamay, sabihin, alalahanin ako kapatid na Branham, habang nananalangin ka, ikagagalak kong gawin ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Ama naming makalangit, sinabi ng Biblia, ang lahat ng mga sumampalataya ay nangabautismuhan. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga taong ito na nagtaas ng kanilang mga kamay, na sumampalataya sila rito, hindi pa sila nababautismuhan sa Kristiyanong bautismo. Makasumpong nawa sila ng simbahan na nagsasagawa nito at mabautismuhan. Ipagkaloob ito, Panginoon. Hindi lang nawa sila mabautismuhan sa tubig na isang panlabas lamang na tanda na may nangyaring isang bagay sa loob. Ang sabi ng Biblia, may isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo. At ang bautismong iyan ay espiritual na bautismo. Ang katawan na hinuhugasan, ito'y isa lamang pagsasalarawan o para magbigay ng isang tanda na may naganap na isang bagay sa loob. Ngunit ito'y ang kaluluwang iyon na kailangang mabautismuhan ng banal na espiritu. Yan ay ang pananahan ng eternal sa pantaong kalikasan at pagbabago nito sa kabuuan upang gawin itong isang mananampalataya. Aking dalangin na tanggapin nila ang Espiritu Santo. Inaatasan ko sila patungo sa iyo ngayon bilang mga tropeo ng mensahe at ng biyaya ni Kristo. Sa Kanyang pangalan, ako tumadalangin. Amen. Ngayon, samantalang nakayukod ang inyong mga ulo ng mapitagan, may nalalabi na lamang akong 7 minuto. Ako'y hindi makatatapos sa taktang oras. Ako'y hindi na makapagsasagawa pa ng isang hanay ng panalangin sa ganyang kaikling panahon. Aking ihilingin na maupo kayo riyan mismo sa inyong kinaroroonan. Pasensya na kayo kung naantala ko kayo. Mananalangin tayo para sa bawat isa. Kayong mga tao, ang ilan sa inyong naririto na may mga card ng panalangin, huwag mag-alala, aasikasuhin namin kayo. Ngunit, sadyang tingnan natin kung maghahayag sa atin ang Espiritu Santo ngayon. Kung sumasampalataya kayo sa Kanya at naniniwala kayong ito ang tanda, alalahanin, ang anghel, isa siyang tao, kumain siya, uminom siya sa harapan ni Abraham. Gayunpaman, magagawa niya at si Sarah sa tolda, nakikilala niya ang mga hakang naroroon sa kaniyang puso. Yan ang tanda. Siya ang salita. Ngayon, kung darating lang ang salita sa atin, kung gayon, muli, ipinangako niyang gagampanan ang ganoon ding bagay. Ngayon kayong naririyan sa mga tagapakinig na walang mga card ng panalangin at alam ninyong hindi kayo mapapasama sa linya. Hindi ko makikilala kung alin ang alin, malibang ipakita sa akin ng Panginoon. At naniniwala kayong totoong pinagagaling ng Diyos ang may sakit. Aking ninais kayo na sumampalataya ngayon din sa ilang minuto at manalangin lamang. At sabihin, Panginoong Yesus, alam ko ang lalaking iyan na nangungusap ay isang tao. Ngunit sinabi niya sa akin na nagsabi sa amin sa gabing ito at pinatunayan ito sa amin na ang Espiritu Santo na hindi kayang patayin ng mundo. Magagawa nilang patayin si Jesus noong nasa laman siya. Kanilang pinatay siya. Ngunit ngayon, bumangon siya sa isang nilwalhating kalagayan. Hindi na siya mapapatay pa kailanman. At
Sinabi niya, sandali na lamang, at hindi na ako makikita ng sanglibutan. Gayunman kayo, ang mga predestinado, yaong mga naitalaga sa buhay na walang hanggan, ang iglesia, ang nobya, makikita ninyo ako, sapagkat ako'y makakasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo, lahat ng mga pangakong ito na ipinangako niya. Ngayon, alam ko noong naririto siya sa lupa, siya, ang Diyos ay nasa kanya. Siya ay Diyos. Siya ang kapuspusan ng Diyos. Siya ang kalahatan ng salita ng Diyos na nahayag. At ang Biblia ay Diyos pa rin, ang salita. At may mga ilan pang mga kapahayagan na iyahayag pa lang. At kanyang sinabi, sa mga huling araw, kapag naging tulad muli sa Sodoma ang mundo, ang anak ng tao ay mahayag, at ang tanda ng Sodoma ay magbabalik. Pagkatapos, ang tinig ay tatawaging pabalik ang mga tao, yaong mga nakatalaga sa buhay. Alam natin noong naririto siya, may milyon-milyong mga tao sa lupa na hindi nakaalam na narito na siya. Walang dahilan para malaman. Kita nyo, dumating siya roon sa mga naitalagang makakita nito. Ngayon manalangin kayo. Ngayon manahimik ng gusto. Huwag pagalaw-galaw. Saan man kayo naroroon. Sa mga palko, sa mababang palapag. Saan man kayo naroroon. Huwag pagalaw-galaw. Manatiling tahimik sa pagkakaupo at manalangin. Sabihin, Panginoong Yesus, ang sabi ng Biblia sa Hebreo 4, na ikaw ngayon mismo ay isang dakilang saserdote na maaaring mahabag sa aming kahinaan. At nakita ka namin sa lupa noong narito ka sa lupa. Isang abang babae ang humipo minsan sa iyong kasuotan at lumingon ka at nagsabi, sino ang humipo sa akin? Ikinugli niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, nakilala pa rin ang pananampalataya niya. Sinabi sa kanya ni Jesus ang tungkol sa pag-agas ng kaniyang dugo at sinabi sa kaniyang ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. Ngayon siya pa rin yaong dakilang saserdote. Kung siya ang noon, ngayon at magpakailanman, kailangan niyang gumawa sa gayon pa ring paraan. Kung hihipuin mo siya, at ano ang nagagawa niyan kung gayon? Kailangang magkaroon ng katawang tao sa lupa para ipangusap ang kanyang tinig. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Walang anumang paraan upang makarating dito, mga kaibigan. Ito'y sa kasulatan lamang. Ito ang katotohanan. Kayong mga ministro, pinaniniwalaan nyo ba yan? Diyan sa likuran. Ngayon, bandarian, maging totoong mataimtim at manalangin. Sabihin, Panginoong Yesus, hayaang hipuin ko ang iyong kasuotan. At inyong nakikita, ang pinakamalapit sa akin ay 20 talampakan o mahigit. Wala akong kilala na isa mang kaluluwa sa bandarian. Wala man lang akong makitang sinuman na talagang kilala ko sa gabing ito. Sa nakaupo roon, maliban kay Pat Tyler na nakaupo rito sa harapan, isa kong kaibigan. May mga taong nasa teheras, sa mga stretcher. Nasaksihan natin kagabi ang isang nabakanting stretcher at bumangon ang lalaki at umalis. Bakit hindi kayong lahat sa gabing ito? Kita nyo, manampalataya lamang. Yan lang ang kailangan ninyong gawin. Ang kanyang presensya ang gagawa nito. Naririto siya. Kailangan ninyong manindigan sa kanya upang ibangon kayo sa mga huling araw. Ngayon, kayong sumasampalataya at sa palagay ay tapos na kayong manalangin, tumingin lang sa takong ito ngayon. Tulad ng sinabi ni Pedro at Juan, tumingin sa amin. At buong tapat silang tumingin. Ginawa yun ng lalaki, umaasang makatatanggap ng isang bagay. Ang sabi niya, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin. Ngayon sa pagpapagaling ay wala ako. Ngunit ang nasa akin, isang kaloob mula sa Diyos, ay ibinibigay ko sa inyo. Kung sasampalatayanan lamang ninyo ito, gagawin ito ng Diyos. Ang tanging hiling ko lamang sa inyo ay sampalatayanan nito. Ang nasa akin, ibibigay ko sa inyo. Kung sasampalatayanan ninyo ito, gagawin ito ng Diyos. Subukan lamang ito. Eto, narito na ito ngayon. Amen. Gusto ko yan. May isang binibining nakaupo sa gawing ito. Siya ay medyo mataba, nakaupo sa gawir ito sa dulo. Meron ka bang card ng panalangin, binibini? Medyo may katabaan. Wala ka bang banda rito? Wala ka bang card ng panalangin? Opo, wala kang card ng panalangin. Gayon man, sumasampalataya ka ba? Hindi mo na kailangan ang card ng panalangin kung sumasampalataya ka. May umalingaw-ngaw sa tinig. Yan ang dahilan kaya mahirap tumawag ng mga tao tulad nito. Ngunit sikaping makinig ng maigi sa akin. Hindi kita kilala. Wala kang card ng panalangin. Dahil diyan, hindi ka makakakyat sa entablado. Kung iahayag sa akin ng Diyos kung ano ang suliranin mo, paniniwalaan mo ba iyan? Ano? Magiging gayon din ito, tulad lang na ipahayag niya sa babae kung ano ang kanyang suliranin. Ang babae sa balon. Si Sarah kung ano ang kanyang sinabi at iba pa. Pinaniniwalaan mo ba iyan? Naniniwala ka ba na magiging mabuti ang lahat? Dumaranas ka ng isang sakit sa dugo. May problema sa iyong dugo. Kung iya'y tama, itaas ang iyong kamay
Mabuti, wala na ito sa iyo ngayon. Naging liwanag ito sa ulunan mo. Tinanggap ka ni Jesus Kristo. Ngayon, hindi ko pa nakita ang babae kailanman sa aking buhay. Ngayon, ano ba yun? Ito'y dapat espiritu. Ngayon, maaari nyo sabihin gaya ng mga Fariseo, iyay ang diablo. Bueno, tatanggapin ninyo ang kanilang gantimpala. Inyong sasabihin, ito'y si Kristo. Tatanggapin ninyo ang gantimpala ni Kristo. Naniniwala akong ito'y ang salitang ipinakikilala sa huli mga araw na ito. Hindi ako. Narito ang isa pang munting binibining nakaupo sa dakong ibaba rito. Siya ay dumaranas ng pamamaga ng mga ugat sa mga binti niya. May mga komplikasyon siya. May sakit siya sa puso. Nananalangin siya para sa isang mahal sa buhay. Iya'y isang kapatid na lalaki. Umiiyak siya ngayon. Siya ay nakikipag-ugnayan. Malubhang malubha ang kapatid na lalaking iyon. Ito isang kaso ng diabetes. At gayon din, may isa pa siyang anino. Isa siyang lalaking makasalanan. At nananalangin ka para sa kanya. Iya'y tama. Binibining Welton, kung sasampalataya ka ng iyong buong puso, gagawin ito ng Diyos para sa kanya. Sinasampalatayanan mo ba ito? Yan ang iyong pangalan. Ngayon, iyan ba'y masihigit pa kaysa sa sinabi ni Jesus kay Simon? Ang pangalan mo ay Simon, ikay anak ni Jonas. Manampalataya lang, huwag mag-alinlangan dito. Sampalatayanan ito ng iyong buong puso. Kung sampalatayanan mo ito, papangyarihin ito ng Diyos. Kung magagawa mo lang, heto, narito ang isang munting binibini, nakaupo sa gawing ito. Nakatingin mismo sa akin dito. Siya'y parang may mapulang buhok. Nakapusot ang kaniyang buhok. Hindi niyo ba nakikita ang liwanag na iyon? Parang isang nagbabagang bagay na paikot-ikot sa ulunan ng babae. Nalalaman niyang ito'y nagaganap ngayon mismo, pagkat nararamdaman niya ito. Ito'y napakalapit sa kanya. Hindi niya maiwasang maramdaman ito. Kung ito'y tama, binibini, itaas ang iyong kamay. Ayan siya. Ngayon, ako isang ganap na estranghero sa iyo. Wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Ngunit nakaupo ka riyan nananalangin. Iya'y tama. Kung iya'y tama, ikaway mo ang iyong kamay na tulad nito. Ngayon, kung si Jesus Kristo ang anak ng Diyos, na talagang siya nga, isang dakilang saserdoteng nakaupo sa kanan ng Diyos, at ako'y nakatayo lamang dito sa pamamagitan ng isang kaloob, sa aking sariling pang ng labas sa makataong pangangatwiran, hindi sa aking sariling kaisipan, isang paraan para pagpahingahin ang aking sariling isipan at pag-iisip at hayaang kumilos lamang ang Diyos. Pinaniniwalaan mo ba na siya? Ako, batid ng Diyos na hindi kita kilala, at batid mo rin. Kaya't kung iahayag sa akin ng Diyos ang iyong suliranin, o isang bagay na iyong inaasahan, minimithi, o bagay na higit pa, naniniwala ka bang gagawin ng Diyos na magagawa iyan? May sakit ka sa iyong likod. Isa yan sa mga bagay na iyong itinadalangin. At may problema ka sa iyong mga mata. Sumasampalataya ka bang pagagalingin ang mga yan ng Diyos at pabubutihin sila? Sinasampalatayanan mo ba? Sinasampalatayanan mo ba? Naniniwala ka bang magagawa ng Diyos na sabihin sa akin kung sino ka? Ginang Holman, sampalatayanan mo ng buong puso mo ngayon. Makakamtan mo kung ano ang iyong inihiling. Sinasampalatayanan mo ba? Heto ang isang matandang babaeng nakaupo. May ilang agwat lang diyan sa likuran niya. Siya ay nananalangin din. Siya ay may diabetes. Maasa kong hindi niya mapapalampas ito. Ito'y nasa ulo na niya. Mukhang matanda na siya. Sandali lang, tulungan nawa ako ng Panginoon ngayon. Ang kaniyang... Hayun, nakuha na niya ito. Mabuti. Nakikita ko nang siya'y nakikipag-ugnayan. Hindi siya taga rito. Mula siya sa Louisiana. Ang kaniyang lungsod ay isang lugar na tinatawag na Singer, Louisiana. At siya ay nagdurusa sa diabetes. Ang pangalan niya ay Ginang Doyle. Kung iya'y tama, itaas ang iyong kamay. Mabuti, ako isang ganap na estranghero sa kanya. Hindi ko pa siya kailanman nakita sa aking buhay. Subalit si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay nakaalam ng lahat tungkol sa iyo. May isang babae nakaupo roon sa likuran. Galing din sa lungsod na iyon, isang lugar na tinatawag na Singer. Dumaranas siya ng alta presyon at Clark ang kanyang pangalan. Naniniwala ka ba, Ginang Clark? Mabuti, makakamtan mo kung ano ang kahilingan mo. Sumasampalataya ba kayo? Haya ng tanda, makinig sa tinig, magsisi, magbalik sa Diyos ng simbilis na magagawa ninyo. Si Jesus Kristo ay naririto sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ang isang napakasama at mapangalanyang lahi ay nakatatanggap na isang tanda ni Jesus Kristo na nananahan sa gitna ng mga tao. Hindi niya magagawa iyan ng ako lamang. Ito'y dapat kayo din.
Kita nyo? Ang babae ay kailangang hipuin ang kanyang kasuotan. Inyong kailangang hipuin ang kanyang kasuotan. Kami mga instrumento lamang. Sumasampalataya ba kayo ng inyong buong puso? Ngayon, kung sinasampalataya na ninyo yan, ilan ba ang sumasampalataya rito? Itaas ang inyong mga kamay. Tulad nito, sabihin, tunay na sinasampalatayanan ko ito. Ngayon, kung pinaniniwalaan ninyo ito ang sabi ni Jesus. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Kung ipapatong nila ang mga kamay sa may sakit, sila ay magsisigaling. Sinasampalatayanan ba ninyo yan? Ngayon, gabing-gabi na. Wala na tayong oras. Tayo ay 25 minuto na ngayon bago mag-ika-10. Pwede bang ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa isa't isa kung gayon? At gawin lamang ang sasabihin ko sa inyo ngayon, ipatong lamang ang inyong mga kamay sa isa't isa. Ngayon, nalalaman ninyo sa itaas, saan man kayo naroroon. Ngayon, nalalaman ninyo, pati ang anumang bagay ngayon. Pagkatapos na may pangaral ang kasulatan at malinaw na naipakilala sa buong gusali. May isa pa akong nakikita ngayon mismo. Kita nyo? At may isa pa sa banda rito. Sakit sa prostrate. Babaeng may TB. Aba, ito'y nasa lahat ng dako ngayon. Ngunit, nakapagpapahina ito sa iyo. Anong kaibahan? Ano pa? Nasaksihan ninyo ang 50. Pagkaminsan, nariyan iyan. At gusto ninyong makita ang 70 sa susunod. Ginawa iyan minsan ni Jesus sa Sikar. At sumampalataya sa kanya ang buong lungsod. Naghihintay sila sa Mesiyas. Naririto ang Mesiyas, ang Espiritu Santo, ang Mesiyas ng araw na ito, ang Mesiyas na pinagtitibay ang salita ng kaniyang pangako. Ngayon, nais kong ang bawat isa sa inyo, habang ipinapatong ninyo ang inyong mga kamay sa isa't isa, kung kayo'y mga mananampalataya, ngayon, hindi kayo mananalangin para sa inyong sarili. Manalangin kayo para sa taong yan, at sila'y mananalangin din para sa inyo. Ngayon, ang salita ring nangako nito sa mga huling araw, ipinangako rin at alalahanin ang sabi ni Jesus. Ang mga tandang ito ay lalakip sa mga sumasampalataya. Ang pagpapagaling na ibinalik ay ang tinig na kinilala ng tanda. Magpapatong sila ng mga kamay sa mga may sakit bilang isang tanda. Ang tinig ay isang Alleluia, pinagaling ako ng Panginoon. Ngayon, kung nilalakipan ng mga tandang ito ang isang tinig, ang tandang iyan, kung isa kang mananampalataya, lalakip ito. Ang tinig ay sasamahan ang tanda. Kung ibibigay ko sa inyo ang tandang ito na sinabi ko sa inyong nagmumula ito sa Diyos, at ipinangako ito ng Diyos sa araw na ito, ito'y ganap ng nailatag, walang sino man liban sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos, ang hindi maniniwala rito. Kita nyo? Katapos bumaling ang Diyos at pinatunayan ito upang gawin ang gayon. Ngayon, naririto siya. Ngayon, bawat isa sa inyong paraan ng pananalangin sa inyong sariling simbahan, kung ito'y sa inyong sarili, malakas, anuman ito, ipanalangin ninyo ang taong napapatungan ng inyong mga kamay, pagkat nananalangin sila para sa inyo. At ngayon, tumingala, at sa presensya ng Mesiyas, ang Kristo, ang isang nabuhay na mag-uli, nananatiling buhay pagkaraan ng 2,000 taon, papaanong naging napakamanhid natin sa Espiritu? Nararapat lamang na pag-alapin niyan ang bansang ito sa apoy. Nararapat lamang na papagsisihin niyan ang Biyumon sa pagsuot ng kayong magaspang at ng mga abo. Ngunit gagawin ba niya ito? Hindi. Ngunit kayong naghahanap sa Kaniya at sumasampalatayang gagawin niya ito at tutuparin ang Kanyang salita. Ito'y sa inyo na ngayon. Ibinigay ang pangako. Ipatong ang inyong mga kamay sa iba at manalangin habang mananalangin ako sa inyo rito. Panginoong Yesus, sapat na ang mga sinabi. Sapat na ang nagawa. Ang salitang ipinangako ay naipahayag na. Ang Mesiyas, ang Kristo ng Diyos, ay nasa banal na presensya. Nadadama namin siya. Nakikita namin siya. Batid naming ipinangako niya ito sa huling mga araw, kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Kung gayon nalalaman namin, nakikita namin ang apoy sa kalangitan, ang mga bombang atomika, nakikita namin ang mga bansang kinain na ng bulate, bansang nagkakabahabahagi, nakikita naming nasa kanilang bayan na ang Israel. Bawat tanda na may papangako ay natupad na. Ang susunod na bagay ay ang ipinangakong anak, ang pagdating. O walang hangganang Diyos, sa presensya ni Jesus Kristo, ang dakilang Espiritu Santo na naririto ngayon na pinatutunayang siya'y naririto, dinggin ang panalangin ng mga taong ito, dinggin ang mga Kristiyanong ito, na kapag lumisan na ako, hindi nila sasabihin, si kapatid na Branham ang gumawa nito. Ibang taong hindi nila kilala, pinatungan sila ng mga kamay, at sila'y gumaling, ngunit yung ipinangako ng tinig ay may tanda ito,
At nawa sila'y gumaling habang ipinagkakatiwala ko sila sa iyo sa pangalan ni Jesus.